Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat? Kasi ako ay okay. Hey, good morning. Lalaba ako while nagpa-vlog. Kasi namiss ko kayo. Namiss ko mag-vlog. Hira lang kasi ako mag-vlog ngayon dahil busy. Pala guys, sa mga nagtatanong kung nasaan ako, anong ginagawa ko. Kasi may mga nag-message sa akin. Na-appreciate ko po kayo guys. Yung mga nag-message sa akin, namumusta. Okay lang po ako. Ito po na-busy lang po. Kasi nag-part-time job muna ako ngayon. Nagtatrabaho ako ngayon as a caregiver. Dito sa Lapu-Lapu. Maglalaba ako ng mga damit ko. Ito, hindi ako yung maglalaban yan guys. Okay, mag-alala. Kaya maglalaban yan, may pupunta dito na maglalaba. Or minsan pinapalaundry. Tulog pa yung binabantayan ko. Tulog pa yung amo ko. Kaya dito ako ngayon sa CR. Maglalaba. Mga damit ko to for 2 days na. Lalabhan ko para pag uwi ko ng Katmon, wala akong dalang labahan. So, ayun nga. Nagpa-part-time ako dito sa Lapu-Lapu. Hindi pa tapos yung yung OJT ko. Mag-OJT pa ako. Bali, lang ako dito, 6 days. 6 days lang ako dito sa part-time job ko kasi kinakailangan nila ng caregiver dito. Dahil yung caregiver nila dito before is umuwi na sa kanila. And yung mga amo ko, yung isang amo ko nag-work. Hindi siya mag-work. Wala siyang pang support sa kanyang husband. And then yung mga amo ko dito ang mabait. Ang swerte ko sa amo ko guys, kay mabait sila. Wala akong problema. Para mo lang silang kapamilya. Sobrang kabaitan na inaabuso. Huwag naman sana tayo yun. Huwag mabait sa atin ng tao, huwag naman natin abusuhin yung kabaitan nila. Ngayon nga nagtatanong nga pala, sino yung ng gandahan ko ngayon. Nandun ko si husband ko po. Nandun si Titing at saka pag umaalis si Titing, andun si Mariel at saka si Boss Titing. Natulong-tulong lang kami. Kailangan ko din maghanap ng guys, trabaho. Kasi diba, nag-aral ako ng caregiver. Thank you so much sa mga taong tumulong sa akin para makapag-aral ako ng caregiver. Hindi madali guys, as in tagaliig yung gagastusin mo. Marami kang kailangan bayaran. So yung sahod ko dito, pangbabayad ko sa credential ko. Tapos pang allowance ko sa graduation ko sa next Saturday. Graduation ko na sa next Saturday. Yung sasahod ko dito, ipang babayad ko yun sa kailangan kong bayaran sa school. Credential pa ata yung kailangan kong bayaran. Credential and then yung isa sa graduation fee na kalimutan ko na. Basta yung in situ pala. In situ. Yung in situ namin may bayan.
Kasi hindi naman kami sa TESDA nag-aaral. Sa TESDA lang kami mag-a-assist. Kailangan ko nang magtrabaho. After ko ng NC2 or after ng OJT ko, kasi yun lang naman, OJT lang naman yung ko, yung pinoproblema ko sa ngayon kasi hindi pa ako tapos. Pero sa childcare, pag nag-duty na ako sa childcare, 8 days kasi yung duty namin doon, and then doon ako matutulog kay Jing Astor kasi kinakailangan maaga kami doon sa school, like 6:30 nandun na kami kasi hindi pwedeng malate. So yung OJT ko naman sa elderly nasa Danao lang, Duran. Okay lang. Hindi madali yung pagiging isang caregiver, guys. Pero kung mahal mo yung trabaho mo, ang problema, madali na lang yun para sa'yo. Tsaka lalo na kung sanay ka na. Pasalamat nga po ako. Papasalamat nga po ako sa mga amo ko kasi hinire nila ako kahit na wala pa akong NC2. Wala pa akong NC2, guys, kasi nasa pala ako. Nasa OJT pala ako. After OJT, yun na assessment na sa TESDA. Na rin to, guys, na rin sa akin kasi may kumbaga tulong na rin to sa akin, guys, na magka-experience ako talaga na mag-aalaga ng may nag-aalaga na may sakit, para pagpunta natin kung saan lang tayo pupunta, meron tayong idea. Yung binabantayan ko, malaki. Kami lang dito sa bahay. Kami lang dalawa dito. Tsaka yung husband ko, very supportive talaga niyan. Walang problema. Baka siguro bukas dumaan si husband dito. Sabihin ko pa kasi na ma'am. Pero hindi pa kasi ako sure. Kaya hindi muna ako nagpaalam. Pero sabi ni ma'am, wala namang problema, basta magpaalam lang. Diba? Mabait sila. Sabi nga ni ma'am, yung isa kong ma'am, yung anak, sabi niya, pwede mong dalhin dyan yung yung husband mo, basta lang, magpaalam lang. Mabait sila. Tsaka yung trabaho dito hindi naman mabigat. yung pag-aaral lang, pagbubuhat lang yung mabigat. Kaya hindi ka naman oras-oras magbubuhat. Okay lang. At lang naman pag gustong bumangon, pag gustong bumangon o iupo yung pasyente. Yun lang. Yung mga naglalaba, iba yung naglalaba, tsaka yung maglinis ng bahay. Iba din. Pero yung mga basic lang na dito, pagmama, pagwawalis, paglinis, okay lang. Kasi nakakaboring naman, wala kang ginagawa. Galaw-galaw din. First day ko dito, hindi ako masyadong nakatulog kasi na-late na yung ko tulog. Pero kagabi, second night ko dito. Yung nakatulog ako ng mahimbing. Doon ako sa ilalim ng bed ni Sir. Ngayon magluluto ako ng inuunan. Hindi daw ako panilabas dito. Siyempre. May lumabas. Lagi sa bahay. Sa loob.
magluto, maglinis. Hindi ko namamalayan yung oras. Hala, hapon na pala. Di ba ang bilis na oras? Ngayon maglilinis ako dito sa CR. Tapos sa likod, nilinisan ko. Hindi naman ako inutusan na maglinis dito. Pero kumbaga, gusto ko na maglinis. Kasi guys, kasi parang bored kapag walang ginagawa. Mag-uupo lang ako. Masakit yung likod ko pag paniupo lang ako. Kaya, ang ginagawa ko kung may kailangan linisan, nilinisan ko na lang. Kahit na hindi ako inutusan. Tulog kasi siya. So, habang tulog pa yung ating pasyente, galaw-galaw. Buslot. Buslot pa rin ako kung ano. Ang buslot na. Sa pagkain, walang problema. Istakan kami dito lang yung pagkain, snacks. Daming snacks. Pagkain, may baboy, may manok, may gulay, may fruits, may snacks. Walang problema. Days lang ako dito guys kasi uuwi yung kapatid ni Sir. Bali siya yung mag-aalaga sa kanya, and then pag may mga may mga check-up sila, check-up sila sa city o sa hospital, tatawagan nila ako. Bali on call na lang ako. Okay na din yun. Na din yun. On call. Okay lang talaga ako dito. Kaso lang hindi pa ako pwede mag full time kasi kailangan ko pang tapusin yung OJT ko. Kasi kung hindi ko matapos yung OJT ko, hindi ako makakapag-in-situ. May iwan na naman ako ng mga classmate ko. Hanggang hanggang April 14 yung start ng OJT ko, and 8 days. Di ba? Tagal-tagal pa. So, please, pag hindi ko na masabi. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo guys. Saka na lang pag may mga tamang panahon para sabihin yung mga hindi natin naikikwento. Yung mga ginagawa natin na hindi alam ng ibang tao, na hindi pinapaalam. Saka na lang. Mag-okay na lahat pag wala ng problema. Tulog kasi siya. Matagal kasi siya nagulog na gabi. Kaya nanood ng misa. Naliligo na lang ako para yung gulay kuskus ko dyan. Ayan yung gulay. About 1, 2, 3. Nagmak din ako mamaya. Sinuot ko ito mga sinuot ko. Tsaka huwag kayong mag-alala sa mga bata, kay Nikki at saka kay Inti, kasi andun po si husband ko. Nagpapadala lang ako ng allowance sa kanila, di ko parang OFW. Papadala ako kay Mariel ng allowance ng mga estudyante ko, kay Camila. Pero minsan lang kaila ako magsisend.
after kong after kong makuha yung in situ ko, magtatrabaho talaga ako. Magtrabaho talaga ako. Kung hindi man full time, yung like yung same nito na STM, stay in. Meron kasi dun sa sa Katmon na malapit lang. 12 hours yung duty, okay din yun. 700 yung 12 hours. Okay na yan. At least malapit lang, makaka-uwi tayo araw-araw. Gabi-gabi. Depende. Naka-okay na naman ako dito na stay-in. Walang problema. Mas maganda nga yun yung stay-in kasi libre lahat. Yung sweldo mo walang bawas. Check si Mariel. Tapos na ako guys. Hindi naman ito madumi. Sa bahay lang. Nasa loob ng bahay na wala akong labas-labas. So ito. I-ano ko lang ito. Ipanglinis ko sa tiles. Tsaka si Maria. Wait lang guys. Maliligo na lang din ako. Nalabas muna ako. Kaya bili ako ng butin. Kaya nagluto ako ng taksiaw ay ng unan. Yung ni ma'am sa akin ay magbili lang kami ng ulam dun sa labas. Yung luto na. Kaso diba, alam niyo naman na love ko yung pagluluto. So sabi ko kay ma'am na ako na lang yung magluluto. Kasi syempre mas din natin kumbaga alam natin na yung niluluto natin is malinis. Hindi ko naman sinasabi na madumi yung luto sa labas, no. At least alam natin ano yung mga nilalagay natin sa ating niluluto. Yung tubig na ginagamit natin, hinugasan mo lang mabuti yung like karne, isda, gano'n. Mas maganda ka magluto. At least, kung hindi mo, alam mo na yung ginamit mong mantika is yung olive oil. So guys, magkit na ako ng live kaya nag-chat si Mariel kay hindi ko pa nasiyo yung Gcash. Bye bye. So,